Isang napakagandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ganap na pong alas 10. Ah, it's already 10:03, no? Inaantay po natin ang ating kasamahang si Professor Aidan Lacson. Siya po ang ating regular host dito sa ating Balitang Lumad. Mapapakinggan po sa Radyo Mo Nationwide DXMY tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ito po ang inyong kaibigan at kasamahan, si Ma'am Avin po, Ma'am Avin Acuña Gulo. At hatid po namin sa inyo ang programang Balitang Lumad. Ang Balitang Lumad ay mga balitang naaayon sa mga issue ng indigenous peoples o mga lumad dito sa ARMM, particularly ang mga Teduray, Lambangian at Dulangan Manobo, Higaonon na nasasakop sa 80 barangay dito sa Maguindanao at Lanao del Sur. Ang programang Balitang Lumad ay hatid sa inyo ng 3 organisasyon. Ito po ay ang Institute for Autonomy and Governance or IAG, ang Development Consultants or DevCon at ang Konrad Adenauer Stiftung or CAS. 3 organisasyon po ang nagpapatupad ng Project IPDev sa loob po ng 3 taon simula February 1, 2012 at ito ay magtatapos sa January 31, 2015. Ayan, dumating na po ang ating kasamang si Professor Aidan Lacson at inaantay na lang po. Good morning. Medyo hindi pa yata nakakahinga si Professor Aidan. Magandang umaga, Fio Teresang, Professor Aidan. Ayan. So magandang umaga mga kaibigan, mayong buntag, mayong aga. Fio Gopon sa ating mga tagapakinig at mapita sa buong Central Mindanao. Paano ba ito, Ma'am Abs? Welcome back to myself. Oo nga, simula nang pumunta ka ng Germany ay hindi na namin napakinggan ng iyong boses. Ito ngayon, masayang-masaya naman ako kasi bumalik ka na at maka-take over ka na sa iyong role as primary host nitong ating Balitang Lumad. Siguro, si Joey doon sa kabilang banger, nasana yung sounds natin ang napakaganda, yung tugtog ng mga Teduray na agong. Magandang pakinggan yan. Alam niyo na-miss nga natin yun Nung last Wednesday nga, sumama tayo doon sa Hill 224 uli. Binisita natin yon. Sinamahan natin, inimbita tayo ni Commissioner Froilin Mendoza ng Bangsamoro Transition Commission kasi may ginawa po siyang workshop doon sa 224. So may mga inimbita doon na mga leader ng mga Teduray at saka yung mga participants lalo na sa mga kababaihan andun sila at saka yung mga resident ng kalapit barangay ng Hill 224, yung mga taga Sanyag, taga Ahan, taga Tumicor at kung ano-anong kapaligid na barangay dyan na may mga kapatid na lumad, no? So may consultation silang ginawa doon. At yun na nga tinugtog nila sa lahat ng mga activity nila, may national anthem yan sila Kaya bumabati din tayo sa kanila, Ma'am Abs. Ang programang Balitang Lumad ay naghahatid ng isang mainit na magandang araw ng Sabado dyan sa area ng ng Gindulungan, ng Hill 224 around dyan. At syempre, yung ating mga security forces na nandyan. At lahat na ng forces na nandyan. Mga indie forces. Andyan sila. Oo nga, kasi talagang malaking tulong na nabigay sa atin yung 1st Mechanized Brigade, no, for providing us transportation, specifically sa 45th IB. Otherwise, nagkabayo tayo paakyat o naglakad tayo. Buti ko may kabayo, maka naglakad pa, no? 1 horsepower tayo bawat isa, tigi isang kabayo. Kung nagkataon, maraming kabayo din naman dyan. Pero alam natin na kahit paano may sasakyan man wala, ay marating natin yung lugar na yan. Si Colonel Hongitan po, Colonel Donald Hongitan ng 45th IB, nawa po ay may nakakarinig sa mga oras na ito. Marami pong salamat for the vehicle support. Yes, thank you very much, sir. At more power po sa inyo at sana ay manatiling mapayapa ang inyong kapaligiran dyan at secure. At siyempre, sa lahat ng tao na nandyan, kung kayo ay natutuwa na nandyan kami, kami rin ay tuwang-tuwa. Masayang-masaya kami nakita kayo. Maganda pala yung lugar nila, Ma'am Abs. Ako, first time ko doon. Ay, tama, talagang overlooking. And sa English pa, ang term niya, very scenic. Ewan ko paano ba natin matranslate yan. Scenic scenery. Scenery kasi scenery. overlooking, you have practically an eagle's eye view
Right. sa sa plain sa baba pati ang highway. Ligwasan Kaya- Mars, you can see like, no, it may not be 180 degrees, pero siguro 150 degree view. Kasi sabi nga nila, Prof, yung pinaka ano talaga where you have a 360 degree view is doon sa Hill 710. Which is? The highest point, dyan Ah. banda na area sa Ferris Complex. 360. We're just at 224 eh. Oo. 224 above sea level, meters above sea level. So That's medyo why mababa it's yun. 224. Opo, 224 feet. meters Meters. above Above sea level, oo. Pero alam niyo mo, Ma'am Abs at mga kaibigan, nakapatawag pansin sa akin sa scenery na yun, green, at saka flat, at saka may mountains, at may mga puno ng kahoy at mga grass. Medyo savanna nga kung tinan sa mga nakakaintindi sa Grassland. mga environmentalist, medyo savanna. Pero nakatawag ng pansin sa akin, which is a little, kumbaga funny, is yung green pink mosque. Oo. Yeah. Dito sa Makikita Salvo, mo siya. kitang-kita Oo, no? yung sa Datu, Saudi, no? Kaya binabati rin compound natin nila. yung bayan ng Datu Saudi. Datu Saudi. Oo, kitang-kita pala yan, Siyempre, no? yun ang inyong signature color ba dyan, yung Oo pink? nga. Kasama Two ni shades of Mayor, pink. no? Si Datu, Si Mayor Di Maucom. Oo, so pink and fuchsia. No, if I'm Pink right. na lang. Mahirap i-spell ang fuchsia. Mahirap spelling ang fuchsia. O, sige, pink na lang. Compromise. Let's split halfway. O, kitang-kita nga siya from the top, from Hill 224, no? Oo From nga. the green background, all of a sudden you have this May pink. small dot ng pink. Oo, yung compound na yun. So, napakaganda po ng lugar. And then, kitang-kita naman natin na yung consultation, it's not anymore consultation, Prof, kasi nagwo-workshop na sila. Oo. Sinulat na nila kung ano yung gusto nilang maipasok sa Bangsamoro Basic Law. Oo. Kahit na maliit yung assurance na maipasok nga sa batas na yan, but you cannot stop. No? Opo. At mga kaibigan, ito nga ay consultation, kumbaga all rolled into one. Kasama na yung mga recommendations. Pero specific po ito para sa laman ng lahat. Specific yung activity na yon patungkol sa Bangsamoro Basic Law sa mga lumad. Sa mga lumad. Yung kanilang mga concern, yung kanilang mga gusto iparating, at siyempre pa yung input para sa kanila paano nila intindihin ang Bangsamoro Yung peace Basic process. Law, ang peace process, at saka yung dynamics ng Bangsamoro Transition Commission. Nakakatuwa nga doon kasi biro mo, it's one, the activity is para siyang one big family affair because everybody is there. Oo. Tatay, nanay, anak, yung Mga mga bata, nagpapasuso andun. Oo, kahit na paano, they left everything in the house para mapunta lang doon at nang mapakinggan ko ano ang update sa peace process. It's a very heartwarming experience. Honestly, actually. Ma'am Abs, ako hindi ko ganong maintindihan dahil hindi ako Nakasalita well-versed sa sa Tedoray, Tedoray. Pero I can see na yung, kung baga, lip reading na lang. Aha. At saka yung body language Oo. reading na lang makikita ko, mga kaibigan, na talagang binigay ng mga partisipante at mga facilitators yung kanilang sinserong mga opinion at seryosong pag-uusap at yung kanilang mga talagang close to the heart na mga concerns. So, So, At kaya napakaganda. yes, oo. Ang sa atin lang naman doon is that hindi na sayang din naman kung yung kanilang effort to participate in a peace process ay mabalewala. So ang ano natin dito, we went there as observers. We were invited by the Bangsamoro Transition Commission to join the activity and makita natin kung paano yung kanilang level of participation in the peace process. Overall, Ma'am Abs, ang sense ko naman doon, ang take ko doon, happy ako at talagang masaya kasi tama yung sabi nyo that nagkaroon ng plataforma, hindi yung plataforma sa eleksyon, ng platform, kumbaga ng arena, ng forum, stage, ng ang mga lugar. lumad na talagang aktibong makapag-participate dito sa usaping Bangsamoro Basic Law in particular at dito sa peace process in general, yung kanilang mga agam-agam, yung kanilang mga pagsuporta din at yung kanilang mga positibong pananaw, no, yung mga ganyan. Kaya para sa kaalaman ng buong South Central Mindanao, usaping pang kapayapaan ay concern at pinag-uusapan na ng buo ng lahat ng sektor. Kaya gusto ko man ipaabot sa akon mga kaabyanan, ng mga kailungguhan sa South Central Mindanao, kay ang iban nagasiling ti daw ila man lang na.
Aha, oo. Balaan mo naman sa Ilonggo daw, ila malana, away kami da labot. Oo. Hindi na mo Ay, sinasubong mga totoo kag mga inday tanan naga-istorya na sinasumayong nga makita man, mag-istorya man sang aton nga Gusto mga ko yung concerns. initially last year meron tayong there was a euphoria, no? Oo. Everybody was really just so happy. Very euphoric lahat nung nagkapirmahan nga nung Kumbaga, framework, no? the air was electric. Electric and highly charged. Oo. That time, syempre, pagkatapos ng euphoria is back to reality and then mag-discuss things, no? Ang hindi ko makalimutan na advice sa atin ni Father June is that you have to participate or perish. Aha. So, yes, Ano you to may kuno? not participate or perish. Kung hindi ka lumahok, hindi ka Aha. hindi ka sumali, hindi ka nag-engage, Oo. tapos may issue ka, mawawala ka. Mawawala ka sa passing. Walang marinig sa'yo, nagmumukmuk ka lang sa isang solo. Mawawala ka sa passing, kumbaga. So, kumbaga, the peace process hindi rin natin pwedeng sabihin na ila-ila lang na Oo. or whoever ang gimin, no? Mga narinig natin sa ibang sektor. Hayaan na natin yan kasi sila lang yan. Sinong sila? Oo. So, ngayon, may issue pala tayo tapos hindi rin natin pinarating, Mawala. mawawala yan. Saka mo naman ibalik pagka medyo gipit ka na. Ay, parang... saka na sa Bisaya pa ay harap ka mapiyait. Oo. Parang ano din ano. So I think there was a wisdom doon sa word of advice na binigay sa atin ni Father June Mercado. We know very well that he's very influential in terms The of prominent policy. peace advocate. Opo. And then banggit niya nga participate or perish. And in fairness to the IP, they have always been participating in the peace process from day Totoo one. yun. They have always found, hindi nga lang muna sila napapakinggan, pero hindi mo naman masabi na hindi sila nakilahok kasi Oo. talagang they have position Pero, papers. on that note, eto na yung panahon na dapat nga talaga silang pakinggan. Yes, Hindi na yung adjunct na lang doon sa Correct. usapan. Anong adjunct, mga kaibigan, mga kaabyanan? Dagdag. Ang adjunct daw gin kuan bala. Daw gin takod lang, daw gin kabit lang da. Kung sa jeep pa nga nagdalagan, nag-highball ka lang. Kapyot ka lang. Oo. So hindi na po. So talagang tayo as observers, as independent observers, ang IPDEV is independently also providing technical assistance. That's right. We take note of that high level of participation among the IP. It's not a guarantee though na papakinggan sila. Pero when it comes to saying na nakilahok ba kayo? Opo, nakilahok Ayun. ang IP. Tama Nakilahok yun. sila. And then, another word of wisdom din na tandang-tanda ko at the first roundtable discussion on the FAB that IPDEV sponsored, yung binanggit din ni Timoy Alim Bandara. Siya rin po yung lead claimant ng mga ancestral domain claimants ng IP ancestral domain. Ang sabi niya, kung sinabi ni Father na participate or perish, sa kanya rin naman, in agreement din naman dun sa sinabi ni Father June was, we cannot lose by default. Aha. Meaning, sa isang engagement, kung hindi ka sumali, talo ka na. Talo ka na. Oo, daw paras na sang kwan eh. Ang kabalo dira, yung mga marurunong mag-chess, di ba, sa mga tournament. Ito ang time nyo na maglaro kayo. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing Sabado. Laro kayo, yan ang tournament. Pag ikaw ay hindi dumating, panalo ang kalaban mo. Panalo ang kalaban Oo, mo. default. Lose by Amo na, default. oo. Kung naghipos-hipos ka na, you lose by default. Tapos magyaw-yaw lang ka sa Oo. ligad. Yaw-yaw lang ka sa daplin daw, hindi mangyapo. Oo. Paano ka mapakinggan? So, how to engage is, that's what we are supporting as IPDEV. Yan po ang sinusupport. Mga kaibigan, wag niyo po sabihin, may kinikilingan ng IPDEV. Well, of course, anything that is in support to the benefit and for the recognition and empowerment of the IP. IP Yan po rights. talaga ang objective ng That is our IPDEV. bias. Oo, No? oo. Yun. You cannot be neutral in everything. Kaya nga may project for IP because we want to support and provide technical assistance. When you say technical assistance, it's not in favor of or against. No, you provide the necessary tools, the necessary forum para mapalitaw. Okay. Yung mga At agenda. gusto kong ulitin ito, Ma'am Abs. Medyo makulit na ako dito at ang IPDEV. Pero Yan ba- kailangan di ba- ulitin natin di ba ito yan eh. ang advocacy? Oo. Mangungulit? Na ngayon, ang IP dito sa South Central Mindanao ay bumubuo na ng
122,000? 100, nalito na tuloy ako yung area ang naiisip ko. Hindi. 122,914 Yes. individuals. Individuals. IP individuals. Sa South Central Mindanao lang yan na bahagi ng ARMM. Consisting Yeah. of 80 barangays and And 12 in 12 municipalities. municipalities. So, dati, tandaan po ninyo, pag sinabi na hindi nyo alam kung ilan ang IP, ngayon alam nyo na. Oo. At may mukha na, no? Yan ang number. At sila ay tumutugma sa apat na major nalipunan ng mga indigenous peoples. Teduray, Lambangian, Dulangan Manobo, at siyempre yung aggregate ng Higaunon at iba pang mga Manobo na societies na hindi taga rito sa loob ng ARM pero dito na ang iba sa kanila na nanirahan. Oo. Pero yung talagang dito originally na mga IP sa loob ng what is now mainland ARMM ay yung Teduray, Lambangian at saka yung Dulangan Manobo. Okay. Nagkataon din, Professor Dan, na nung pumunta tayo ng 2 to 4 nung Wednesday, ay sinama ko ang anak ko. Siyempre nauwi na siya kasi gumraduate na. Nandito Siya yung na siya kwan, ulit. no? Yung pangalawa or Pangalawang your anak second? ko, Ano? oo. So, he was there to observe and then sabi niya nga, nako, ngayon ko lang narinig na may mga tribo palang ganyan. Biro mo, taga Cotabato na yung anak ko na yan, no? So, Oh, of course, but, matagal siyang wala rito. And Makat then, kita, Ma'am Ab, sadly, yan din Yes. ay typical sa ating mga kabataan Even ngayon. me, kahit na Oo. ako, sabi ko, hindi naririnig. Kasi wala ngang written, very rare ang written documentation about that three Oo. tribes. At Kahit saka sa papaano. curriculum yata, hindi rin ganong Hindi siya suportado. integrated. Oo, wala siyang, So- you cannot find it sa mga curriculum natin, no? Oo. Sa educational curriculum natin. Ang nandyan sa mga libro natin, which are, again, ironically written by authors na centered sa National Capital Region, there's no mention at all Ng of mga the specific na specific societies na ito. IPs, IP tribes in Mindanao. Tayo nga, siguro kung hindi tayo napasok sa IPDEV, ay hindi malamang na hindi rin natin narinig na meron palang ganong IP societies dito sa ating lugar. So, ang sa atin dito is that, oo nga, we are being unfair to the young people na hindi natin sinasabi sa kanila na may mga kultura palang ganyan. Aha. And good na realize yun ng iyong second son. Yes, because he's very observant. He's lucky. Oo. Kaya nga sabi ko, yun ang sabi ko sa kanya na, oo nga, I realized that we're being unfair to the young people for not exposing them. Oo. That there's a lot to learn na hindi lang computers, hindi lang modernization. Yun ang nga ang sabi ko, minsan, sabi nila, oy, ang mga IP modern na. Sabi ko, okay, magandang obserbasyon yan. Ang problema ngayon, ang modern hindi updated sa IP. Oo. Hindi Ang IP siya updated sa modern, ang modern hindi updated sa IP. hindi siya reciprocal awareness, no? Yes, it's just one way. So, meaning, there's a lot of opportunities for us to learn more, no? To learn more about each other. Kasi unless we know about the other, we will just be focusing on ourselves. That's right. At yun na nga, ano, ito na lang pinakasimple. Hamon na lang. Let me talk na lang, Ma'am Ab, sa kahit 1 minute sa mga kabataan natin Tuloy-tuloy. nga, no? Yes, yes. IP, mga Visayans, at saka mga Magindanaons. Of course, ma-celebrate ng mga kabataan ngayon yung mga amenities at saka mga benefits ng high Comforts. technology na wala sa Yes. ating generation. Yes. We also are happy about that. Pero sana huwag kalimutan yung mga basic information sa kanilang environment. Ha? We fully understand na wala ng mga, kumbaga, mga Magindanaon youths ngayon who can really straight talk about, the Maguindanaon language. Amo man sa mga Ilonggo, mga Cebuano, ang mga Teduray, nga mga nagdalag ko sa medyo rural and urban areas na, hindi na ganun no? May halo na. So, there is no such thing, kumbaga tama yun. I tend to believe na there is no such thing as the pure and pristine Filipino language na. Correct. Oo. But nevertheless, we celebrate that rather than be nostalgic of what we don't have anymore. Pero sana wag kalimutan naman yung mga basic facts ng ating kinaiya, ng ating Kultura. identity. So you have to a little bit stand out sa inyong environment sa labas and see
ano ba ang nasa paligid nyo? Minsan Yeah. nga, Ma'am Abs, sinusubukan ko in a joking way itong mga kabataan. Saan sumisikat ang araw dito sa Cotabato City? And to my surprise, maraming hindi alam. Ah, saan banda sumisikat ang... I'm telling you, maraming hindi alam. Basic question. Where Ah. does the sun rise? Ibig sabihin ba yan, wala na kayong panahon man lang lumabas sa umaga at tumingin And then saan sumisikat ang saan araw? lumalabas ang araw. Oo, saan siya lulubog? Oo nga. Kung tutusin, no? Kasi yung pagka-locate ng city natin is Oo. also different, no? Yeah. So, but of course, it's in the east, no? Saan banda yung east? Saan ang east? Oh, yun. And then ito pa ang worst. Saan ang kanan? Saan ang kaliwa? Hindi rin alam. Naku, hindi matatapos ang usapan natin dito, Prof. Redan. Kasi nga, dugtong-dugtong naman itong mga topic natin in the hope na we will really have a clear idea kung ano ang tinatawag na identity. Okay, now, let's divert a little, no? Okay. Gusto ko lang lumihis ng konti, talking about identity. Mm. Maraming, di ba bago lang nagkaroon ng Miss Universe? Si Diba? Sino yun? Arida? naisip ko forgot tuloy. the name. Akala ko si Megan. Iba pala si Iba yun, Megan. Miss World yun. Miss World pala Although yun. nanalo yun, magandang karangalan naman yun sa ating... Medyo naligaw ako doon si Miss Universe Panay pala. gwapa. Si Basta panay gwapa. basta gwapa na sila tanan. Gwapa na sila tanan, pareha itsura, globalized, ang ilang face. So anyway, so we were discussing why is it that she can speak English, she's so elegant and everything, but di talaga lumusot. And in fact, her topic was education. Which Itong is si really Ariela, no? Oo, yeah, that's the name, Ariela Arida. So, ang sa akin, all this time that we were not winning the Miss Universe, my point is always this. Alam mo ba't hindi sila nananalo? They refuse to speak their language. Mhm. They refuse to speak their language. They can look the same. They can look elegant in their gowns, pare-parehang mga itsura nila, mga designer dress, the way they sculpt their bodies. No, ang gaganda ng mga katawan, no? Parang kung ako pa daw, halos wala ko sang pilion sina. Oo, pareha sila tanan. But what makes them different? They may wear everything. No? Anong pinagkaiba nila sa lahat? The others, sabi nila, ba't sila nagsalita hindi sila nagsalita ng English na marunong naman sila magsalita ng English? Actually, that's what makes us also, I don't know, but hindi natin nakikita yun. Pero yun ang nakikita ko. Malamang I may not be correct doon sa aking observation, pero yung nakikita ko, the judges are looking for identity. Although hindi lang natin sinasabi, we're not discussing it so much, pero kaya sila hindi lumulusot, yung mga lumulusot ay yung nagsasalita ng kanilang sariling salita, yung mga naghanap pa ng interpreter. So yun. So And, now, that's language, that's culture. Totoo yun. And one of the major markers ng identity at ng kultura ay yung lengguwahe. Language, Yung yes. language. At marami pang iba, siyempre yung ating mga indigenous practices. Mamaya pag-uusapan siguro natin ang isang topic about indigenous practice, which is, inuulit ko mga kaibigan, marker, palatandaan ng isang kaugalian, kinaiya, batasan, kultura, culture, yung language at marami pang iba. Correct. Siguro 10:30 si ating kasamahang pilot diyan ay maaring pwede na nating kontakin yung ating major guest for the day, si former Commissioner of the National Commission on Indigenous Peoples, si Commissioner Santos Onsad. Ayun, at we were very lucky to have him, At talagang ito ay mabibigyan ng laman at mas malalim na paliwanag yung mga bagay na susunod nating pag-uusapan for the moment ay, gusto ko lang isingit uli, Ma'am Abs, yung number, 122,914 Sige. eyepiece sa loob ng mainland ARMM and counting. And counting. Sige. Ang mangyari siguro nito, Joe, ang pwede nating, meron tayong mga awit ng Ray dyan. Let's have a song from this Teduray band, may grupong Ray na marami silang komposisyon na napakaganda. At it's worth promoting. Ito nga, bumili tayo ng isang CD ng Ray Band para meron makita tayo. natin. Oo. Okay. Hanapan natin ang paraan na makontakt si Commissioner Unsad sa kanyang cellphone. Kung hindi man sa kanyang cellphone, although standby na yon siya, let me find a way. Puntahan ko na muna sa kabila and then give the number doon kay Joey ang
yung contact detail. Okay. At para matawagan lang Para ni matawagan Chip, lang. ano? Oo. Well, So, for in the the moment, meantime, mga kaibigan, ay sige, tayo ay magpapatuloy dito. And let us see kung meron din tayong music. Ang ating oras ngayon, mga kaibigan, ay ganap ng alas 10:30 ng umaga ngayong huling araw ng buwan ng Nobyembre 2013. At binabati rin natin ng happy birthday, yung mga nagbe-birthday sa araw na ito, araw ni Andres Bonifacio. Okay. At ano, Chip, mayroon ng music tayo? Okay, mga kaibigan, ito po ang isang awiting handog ng Balitang Lumad mula sa ating mga kaibigang Teduray. Menugay-gai nagkakaroon ng beer. Menugay-gai nalipot ron ng beer. Ingat mo, aligay sa lamang kasama ang kopiyo ko'y beer. Ingat mo, layang, layang, upi, layang. Tohong gulpong leewenan, layang. Tanawan ka sila, yakinak debigay taduray. Manggas na pagayong-gayong gay papapiyo ebe. Ingat mo, ingat mo. Tanawan ka sila, yakinak debigay na taduray. Manggas na pagayong-gayong gay papapiyo ebe. Ingat mo, layang, layang, upi, layang. Tohong gulpong leewenan, layang, 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 upi, layang. Tohong gulpong leewenan, layang, 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 upi, layang. Tohong gulpong leewenan, layang. Yan ay ganap ng 33 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa palatuntunang Balitang Lumad. Kasama po ang inyong mga kaibigan sa araw na ito, Professor Raydan Lacson at siyempre ang ating Ma'am Abs Avin Acuña Gulo. So ready na po ba ang ating linya para kay Timoy Commissioner Santing Unsad? Good morning po, former Commissioner Unsad. Good morning, Abin. Good morning kay Rina. Umaga po sa inyo, dating Commissioner Timoy Santing
Unsad at kamusta po kayo sa araw na ito? Okay lang po. Sa awan Yes, ng Panginoon, okay pasensya lang na tayo. po kasi kailangan pa nating ma-master itong timing ng mga switch dito. Sige, Oo nga. actually his tribal title po ni former Commissioner Unsad ngayon is Titay Blien. Titay Blayen. Oo. Mga kaibigan, Oo. Titay Blayen ang Oo. pronunciation doon. Ano po bang explanation doon, sir, at doon sa tribal title ninyo? Yes, go ahead po. Hello? Yes, go ahead po. Ah, magandang umaga po sa lahat. Ay, teka, nasaan na si Joey para baka matulungan niya tayo dito sa ating Oo. mga switches, Hindi, no? okay naman yon. Just go ahead na lang po, Sige. dating Commissioner Unsad, at nadinig po namin kayo. Okay. Ano po yung pag-usapan natin ngayong umaga? Yun na nga po, initially yung we will be talking, ang pag-usapan po natin tungkol doon sa sawit, pero nga yung tanong ko po kanina, baka pwede niyo po kaming bigyan ng short background lang kung ano po ang ibig sabihin ng inyong tribal title na Titay Blien. Okay. Ang Titay Bayan po, kasi kung alam ninyo at alam ng ating mga tagapakinig na ang Federal of Lambangian ay na-establish yung kanilang governance, yung indigenous political structure. Ito yung Timoy Justice and Governance. At doon sa struktura ng TJG ay may mintag sa ingat or Supreme Council ng mga Timoy. At ang namumuno nito ay tinatawag na Timoy Lobby, yung chief, yung Supreme Chief. At doon sa Timoy Lobby ay may dalawang Titay Bayan. At ito ay kung tatawagin natin sa English ay yung mga deputy or assistant ng Timoy Lobby. So, dalawa po ang Titay Bayan ito. Ako yung isa. So, yun po. Tuloy po. Yun yung explanation ng aking title. Bali, ako yung isa sa mga assistant or deputy ng Timoy Lobby. Ayun, Kung at saan- napakamaliwanag, Ma'am Abs, mga kaibigan, ang explanation naman ni dating Commissioner ngayon, Titay Blayen Santos Unsad, no? Ang Titay Blayen ay deputy. Kung may governor, merong deputy governor. Yes. Parang ganyan. Okay. So, dito po sa ating programa ngayong Balitang Lumad, mga kaibigan, ay nais po nating bigyan ng pagkakataon na mapaliwanag din naman kung ano yung mga konsepto ng mga kagawiang lumad, mga katutubong practices, no, na ginagamit ngayon. At isa na dito yung tinatawag natin na sawit. Initially, ma-remember ko, Professor Dan, na nabanggit natin itong sawit. Pero mas maganda talaga na yung explanation na ipaliwanag natin ngayon ay magmumula mismo sa isang second in deputy command sa Timoy Justice and Oo. Governance. At inaanyayahan natin ang ating mga listeners, Ma'am Avs, na pakinggan mabuti. Both Maguindanaon and Tedorayan na Lambangian ay nakakaintindi nitong terminolohiya na sawit. At para naman sa mga Bisayans, pakinggan ninyo, paminaw, pamatii, because this will give us a good information kung ano itong practice ng sawit sa pagitan ng mga Moro at ng indigenous peoples dito sa sa Central Mindanao. Kayo na po ang mag-explain kung ano ang sawit. Okay. Kung nalalaman ninyo, Abin at Redan at ating mga tagapakinig na may kasaysayan ng Mamalu at Sabunaway. Ito ay mga tao na original or native inhabitants ng bahagi ng Cotabato City bago pa dumating ang isang dayuhang sistema na
dumating dito sa Mindanao at sa Maguindanao at sa Cotabato City. Itong si Mamalu Kabunaway ay nasa isang lugar bago pa dumating yung Islam, yung bago pa dumating sa kabunsuhan na kung saan siya yung nagdala ng Islam dito sa Maguindanao. Itong 2 taong ito ay nanirahan sa isang lugar dito sa bahagi ng Cotabato City at sila ay namumuhay ng magkasama. So, pagkatapos nung dumating si Sir Kubunsuan upang ipalaganap yung sistema ng Islam, si Mamalu ay hindi hindi tumanggap ng Islamic system. Ang tumanggap ay si Kabunaway. Kaya nung dumating yung isang sistema, ay nagkasundo yung 2 mga tao na ito, si Mamalu at Kabunaway. Si Mamalu yung ninuno ng mga kasalukuyang Peduray, Lambangian at Tulangan Manubo dito sa Maguindanao. Samantalang si Kabunaway ay yung ninuno ng ating mga kasamahan na Maguindanao at iba pang mga Islam dito sa Mindanao. So, noong nagkasundo yung 2 upang maghiwalay sila, napagkasunduan isa sa mga nilalaman ng kanilang kasunduan ay yung patuloy na pagbibigayan ng sawit or patikim, kung yung produkto ng bawat isa ay kailangan ipatikim doon sa isa. Kasi naghiwalay sila, na-identify nila yung kanilang mga teritoryo. Doon sa kanilang kasunduan, ang na-identify na teritoryo ni Mamalu ay yung Kataasan at yung na-identify na teritoryo ni Kabunaway o yung ay sa Lolan, sa Tawas, yung sa Mamalu ay dito sa Palau. Kaya sa pagpatuloy ng isang relasyon, mapayapang relasyon ng 2 ay patuloy silang nagbibigayan ng pagkain. Kung ito yung pagkatapos na maka-harvest o makaani ng palay ang mga angkan ni Mamalu, sila ay maghahatid doon sa mga angkan ni Kabunaway sa Lolan, sa mga pawas. Magdala sila ng palay upang ipatikim din sa mga angkan ni Kabunaway yung bahagi ng kanilang naani na palay, yung plant na palay, sapagkat ito ay sa isang taon ay kaisa lang ito aanihin. So pagkatapos noon, maghahatid ang angkan ni Mamalu ng bahagi ng kanilang inaani doon sa angkan ni Kabunaway. At yung angkan naman ni Kabunaway ay magbibigay din ng anumang pwedeng ibigay doon sa angkan ni Mamalu. At ito ay tanda ng kanilang pagmamahalan, pagkakaisa at pagpatuloy ng kapayapaan doon sa kanilang kinagisnang mga ginagawa noon bago pa dumating yung isang sistema. Ito po yung sawit. Yun po ang paliwanag ng sawit. Nung mga Maguindanao na ang kanita Bunaway dito sa mga Teduray in exchange o sa panahon na sila naman ay may patikim sa kanilang mga mga dating mga kasamahan na angkan naman ni Mamalu. Opo. Kaya po yun. Nagbibigay din ng kanilang produkto mula sa lowland. So hindi na ito bigas. Hindi na po.
Kasi yung angkan ni Mamalu, bigas yung dinadala doon sa angkan ni Tabunaway. Pagbalik ng angkan ni Mamalu, pauwi doon sa kanilang pinanggalingan sa kataasan, ay may dala ding anumang bagay, mga asin, mga mantika, o ano pa mang pwedeng dadalhin ng angkan ni Mamalu na wala doon sa kanilang pinanggalingan. Yun. So, Ganun ibig kayong sabihin relasyon. mga household commodities na ito kung i-consider natin ngayon. Kasi nga, nasa Opo. lowland itong mga Maguindanaons at nasa upland ng mga Teduray. So, considerably Opo. yung mga may bibigay nila, yung mga asin, mantika, at siguro Opo. mga dry goods, mga dry, mga tuyong isda. Opo. At Commissioner Unsad, itong practice po ba na ito ay siyang makonsider nyo na siyang nagbuklod sa dalawang angkan ni Tabunaway at Mamalu, even pagkatapos na nawala itong kanilang mga ninuno na Tabunaway and Sa ngayon po, sa kasalukuyan, medyo hindi na ginagawa yan sapagkat ewan ko kung ano yung terminology na gagamitin. Ito po ay medyo naaboso sapagkat kukunti na lang po yung kumikilala ng kasunduan. Kasi isa ito sa mga kasunduan na kasunduang may ritual na ginawa ni Mamalu at Tabunaway noong sila ay naghiwalay ng landas dahil sa pagdating ng isang sistema, dayuhang sistema na kung saan si Mamalu ay hindi nag-embrace doon sa dayuhang sistema. ayun, so para itong ay yung parang sacred agreement kung gamitin natin ng Opo. dayuhang kataga na Ingles, sacred agreement sa pagitan ng dalawang magkapatid po. Opo. So, hindi ito isang, kumbaga, ito ay parang pagbabahaginan, Ma'am Abs, Commissioner Unsad, nitong wealth nung dalawang angkan. Hindi ito parang na tribute. Ano ba ang tribute? Kasi sa English, tribute ay... Alay? Tribute is more on parang... nagbibigay ka ng isang bagay bilang paggalang sa mas nakakataas sa'yo. That's tribute. Hindi po. Ito ay relasyon na parang pantay yung treatment sa Ayun bawat ay isang napakagandang paliwanag mula sa inyo, Commissioner Unsad, na ito ay practice nung dalawang pantay na mga katungkulan ng mga tao, hindi mataas yung isa. Hindi po ganun yung konsepto ng sawi. Kasi madalas nga, minsan may mga nababasa akong literature, Commissioner Unsad and Ma'am Abs, na nagsasabi na ang sawit ay tribute. Hindi pala po. ganon. Hindi tribute. Ma'am Abs, baka ikaw ay mayroon namang follow-up question dito kay Commissioner Unsad. Yes, ang ano lang po ay sa pagkakaintindi ko sa explanation po ninyo at saka doon sa ginawa po nating focus group discussion on sawit is that yung usapang ni Mamalu at saka ni Tabunaway to continue with the sawit, ibig sabihin yan ay ginagawa na siya dati pa. Tama po ba? Opo. Ginagawa na siyang dati. Bago yung paghiwalay ng dalawa ay wala pong sawit, kundi kasi ang pananaw ng dalawang grupong ito sa lahat ng bagay sa mundo ay komunal ang pag-aari nito. Ibig sabihin sila ay magkasama doon sa isang lugar, kanila lahat yung mga bagay. So pare-pareho yung paggamit nila doon sa mga bagay-bagay na nandoon sa ibabaw ng lupa, sa ibabaw ng mundo, maging ito ay sa ilalim sa taas ng lupa. Kaya lang, nabuo yung sawit dahil nga sa paghiwalay ng dalawa. So may dalawang entity.
yung identity ni Mamalu at saka yung identity ni Kabunaway. Kaya nga, para mapagpatuloy yung pagmamahalan, kapayapaan ng dalawang magkaiwalay na identity, ay pinagpatuloy yung pagbibigay ng sawit upang hindi makalimutan yung mga dating ginagawa nung sila ay magkasama pa doon sa isang lugar. So, ganun po. Isang napakagandang paliwanag mga kaibigan, Commissioner Unsad. Ang mahalaga doon, Ma'am Abs, na aking napulot ay yung term nga na ito ay isang sagradong kasunduan, usapan, na hindi ito basta-basta nabubuwag. Kaya kung kumbaga technically ang tanong ito ba ay holding sa ngayon, supposed to be kasi nga sacred ito, pero tama rin yung paliwanag ni Commissioner Unsad, Titay Blayen Unsad, na hindi na gaano itong napapractice in the real essence. Kasi marami ng mga naabuso na. naabuso na, So, Isa tanong ko pang dito kay isa pang Tita dahilan. Blayen Unsad, kung kayo po personally ang tatanungin, gusto nyo bang ito ay maibalik na ganito ang practice at ganitong usapan? In what form? At ito ba ay pwede pang ibalik sa panahong ito? Okay. Isang pinaka matinding dahilan kung bakit parang hindi na naipatuloy yung relasyon na ito ay dahil yung mga angkan ni Mamalu ay wala na silang kapayapaan doon sa kanilang lupaing ninuno upang magtanim ng upland na palay, yung upland rice. So wala na siyang maihahatid sapagkat magulo na masyado yung kanilang lupaing ninuno. Hindi na sila nakapamuhay ng maayos at na-displace na sila doon sa kanilang lupaing ninuno. So hindi Ayun, magandang na yung punto pamumuhay. yun, magandang punto ni Titay Blayen Unsad na yun pala, ang agreement na yun ng pagbahabaginan ng wealth is under the presupposition na pareho sila Na nakakasaka. na pareho silang nakaka-generate ng wealth, Opo. kumbaga nakaka-produce ng wealth. Sa ngayon, tama yung sabi ni Titay Blayen Unsad na mukhang mahirap na kasi on the one side, hindi na nga ganon ang kapasidad ng mga angkan ni Mamalu na makapagpalago ng kanilang bukirin. Una, na-displace na sila. Pangalawa, na marginalized, Ginugulo sila. natulak na sa isang tabi. Na maliit na lang ang kanilang resources in terms of lupain at kagubatan. Kaya wala na rin silang maibigay in exchange. Ayan, napakagandang tinuran yun ni Much as they Commissioner would Unsad. want to, gusto man nilang magbigay, wala silang maibigay kasi hindi nga nakapagsaka ng tama Oo. kasi magulo na yung kapaligiran. And naaabuso na nga. No. Gustuhin mang ipagpatuloy pero ganun nga may makapagpigil na ipagpatuloy yung ganung magandang gawain. Okay. Yes, Ma'am Abs. And another point na gusto ko makita doon, ang nakita ko rin pala na yung two words, dalawang bagay ang na-pick up ko doon sa explanation ni Titay Blayen na communal, communal, nobody owns the property but everybody owns the yun, property. Lahat sila ang may pagmamay-ari sa lugar. Ang pangalawa naman is that it's among equals. Yan. It's not a tribute, but it is a giving A a sharing. part of you towards the other. Yun na nga, ma-remember ko rin po na nabanggit nyo. And pangatlo, if I may, Oo. it's May- sacred. Ayun, Oo. it's an overarching characteristic of that, sagrado. Pag sinabing sagrado, pag sinabing sacred, hindi mo siya basta na lang. babalasubuso. Oo. Babalasubasin. Balasobasin. Hirap na ako mag-pronounce. Kung sa ato pa, dili na nimo basta-basta uting kayon. Oo. Nga, gusto lang. Buhay na buhay kung ganun ang Oo, word of honor exactly. dito. No, word of honor. Pag sinabing isang salita ay talagang sinusunod yung salita. At kaya tayo ay lubos na nagpapasalamat talaga sa wisdom na naipahagi sa atin ni Titay Blayen Santos Unsad. Tumpak nga ikaw ay isang Titay Blayen dahil among others, ikaw rin ay merong kaalaman na naibabahagi. Maraming salamat sa iyo, Titay Blayen Unsad. Kung may
panghuling pasabi o salita para sa ating mga tagapakinig po. Go ahead. Okay, Ray. Maraming salamat sa pagkakataong ito na binigay mo sa akin sa pamamagitan ng inyong palatuntunan, Balitang Lumad. Ako po ay humihiling sa ating mga kasamahan sa tribong Taguray at Lamangyan na tayo ay dapat magkaisa upang may pagpatuloy natin ang ating mga gawain sa pagsulong ng ating mga karapatan dito sa lalawigan ng Maguindanao, lalo na sa buuing bagong sistema ng pamahalaan na sa atin yung tinatawag na Bangsamoro Political Entity sa nasang papaligsahan. Kaya po tayo ay dapat mag-participate sa lahat ng mga gawain ito upang may pagpatuloy yung tunay na kapayapaan, yung may lasting peace, makatarungang kapayapaan, may makatarungang batas, makatarungang pamahalaan at makatarungang sosyedad o lipunan ng Bangsamoro dito sa bahagi nito ng Mindanao. Maraming salamat po. Maraming salamat. Yan po mga kaibigan, si Titay Blayan at dating commissioner ng NCIP Santos Unsad, isa pong empowered Teduray and wise. Oo nga po, kasi siya ay isa rin po, malaki din po ang kanyang naging role doon sa National Commission for Indigenous Peoples. At tayo po naman bilang IPDEV, inuulit po natin, ito po ay isang independenteng organisasyon or independent project na tumitingin po at nagbibigay ng technical assistance sa lahat ng mga inisyatiba na nagbibigay suporta upang magkaroon ng empowerment at recognition ang mga katutubo dito sa ARMM. And of course, Ma'am Abs, if I may add mga kaibigan, isang palatuntunan where the culture, tradition, the rich, beautiful, and meaningful culture ng mga katutubo ay pinagdiriwang, we celebrate at ipinapalam sa iba't ibang lipunan naman upang maging makahulugan ang ating pagsasama dito sa buong Mindanao. Ang ating oras mga kaibigan ay ganap na pong 4 minutes before 4 minutes 11. bago sumapit ang alas 11 ng umaga. Huwag niyo pong kalimutan din naman doon sa mga may kakayanang mag-record sa ating programa. Sa inyong mga cellphone, kayang-kaya na ng mga cellphone ngayon mag-record. Pwede niyo pong i-record itong mga pinagsasabi natin dito at nang mapakinggan doon sa mga walang pagkakataong makinig sa i-replay, radyo. I-replay ninyo yan. Yung may mga access naman din po sa internet, itong programa natin ito ay i-upload po natin sa YouTube at nang mapakinggan ninyo yung mga importanteng punto sa usaping lumad, sa usaping katutubo dito sa ARMM. So YouTube po yan. So you That's can right. play and replay and share to friends kung sakaling gusto nyong may mga kaibigan kayong mapakinggan yan. And of course, you can download this, no? At yung mga teachers na alam ko may mga teachers diyan na talagang very naturalistic and culturalistic ang mga persuasion. Okay. Makapulot kayo ng mga items dito sa ating palatuntunan na mapagyaman ang inyong diskusyon sa inyong mga klase. At importante rin po, habang kayo ay nakikinig ngayon, ang history belongs to those who write. Kung gusto niyo pong isulat ang inyong kultura at ayaw niyong ma-erase ito forever, isulat niyo na po yan. Jack ako na there will be opportunities na maipalimbag natin ito, maipublish natin ito. As long as makaya ng IPDEV, we will be publishing a lot of these knowledge products. Yung na maisulat, no? Kasi wala na ang oral tradition ngayon. These are one of the challenges that we are facing. Oral tradition is diminishing. Meron pa isang kasabihan, Ma'am Abs, English ito no? Opo. He who speaks is heard, but he who writes wins. Kailangan isulat na talaga ito. Yung nagsasalita, of course, nadidinig. Pero yung nagsusulat, siyang nagwawagi. So on that note, nawa po ay nandyan kayo at nakikinig at may napulot kayong kahit anong kaalaman man dito sa ating programang Balitang Lumad. Hatid po sa inyo ng IPDEV na pinapatupad ng 3 organisasyon, Institute for Autonomy and Governance or IAG, Development Consultants or DevCon at ang Konrad Adenauer Stiftung or CAS, at ito naman ay sa tulong ng European Union
na maipatupad sa loob ng 3 taon simula February 2012 at magtatapos sa January 2015. At mga kaibigan, ako ay nalulugod na makabalik dito sa ating programa pagkatapos ng mahabang panahon makasama si Ma'am Abs. At I take this opportunity na magpasalamat din sa inyo at sa pagsama sa amin sa loob ng 1 oras at nawa sa susunod ay nandyan pa rin kayo kahit kami minsan ay nawawala. Pero nandyan pa rin kayo. Maraming salamat dito sa ating Chief Technician. Chief, maraming salamat sa iyo at dito sa ating palatuntunang Balitang Lumad ang istasyong DXMY at siyempre kay Ma'am Abs at sana ay maging mapayapa ang inyong linggo. Ito po ang inyong kaibigan, Professor Raydan Lacson, nagsasabi na isang magandang araw sa ating lahat. Fio Bagi. Nurungan di badahimod, kaos perkenalani, tamay luray pusakae, temawa kendemugan, ukit kita tergulung, ragodo yende